Isang magandang kaliwanagan po sa atin lahat mga kapatid. Naririto muli ako upang magbahagi ng talambuhay ng mga anghel sa kalangitan nung sila pa ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ang aking ibabahagi si Hosea, ang siyang kasabay na ipinako sa krus ng amang Jesus sa kalangitan. Pumunaan po ang kanyang pasyensya noong 19 ng Nobyembre 2020. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako rin ay naparito at pinayagan makababa ng ating amang liwanag sa kalangitan upang magbahagi ng aking naging buhay noon. Ang pangalan ko pala'y Hosea. Kapatid, ako'y isang pulubi noon, pulubi na may kapansanan. At ako'y nakatira at naninirahan sa isang kaharian. At aking pang nasaksihan noon at nasaksihan ko panoon ang kanilang pagpapahirap, kanilang pinapahirapan ang mga kapwa kong katulad na walang kakayahan. At isang haring malupit sa kaharian na yaon. Isang araw, kapatid, ay akin na lamang narinig ang mga taong naghihiyawan at akin na lamang narinig ang kanilang hiyawan na ang sabi, ipako sa krus. Yaon na lamang ang aking narinig. Ako'y nagtataka noon at ako'y dahan-dahan na lumapit sa mga taong naghihiyawan. Kahit na ako'y may kapansanan na siyang dinadala at ang akin na lamang nasilayan, isang lalaki na pinahihirapan sa harap ng karamihan. At ang iba'y nagkakasiyahan at naghihiyawan. Kahit na maraming tao na noon ako'y kanyang nakita at siya'y hinahagupit ng isang matalim na bagay. Nasa bawat paglatay nito sa taong kanilang hinahagupit, ito'y nag-iiwan ng dugo sa kanyang balat. At pagkatapos ay kanila itong hinubaran at nilagyan ng isang korona. Ngunit yaon ay may tinik. Korona, sobrang nakadudurog ang aking puso sapagkat ang taong yaon, ang lalaking yaon na kanilang pinahihirapan at binabato sa harap ng karamihan ay yaon pala ang tinatawag kong guro. Guro, ang guro na siyang nangaral ng katotohanan. At ang makalipas ang sandali, naghihiyawan muli ang maraming tao. Na kahit ako ay halos na kanilang inaapakan, ngunit ito'y aking kinakaya at kinakaya yaon. At aking pang nasaksihan noon ang paglabas ng lalaking pinapahirapan at kanila itong ikinuha ng isang mabigat na bagay na mahaba at yaon ang kanyang pasan-pasan. Siya'y tinatawag kong guro, kapatid, na ngayon ay siya pala ang amang Jesus sa langit. At yaon ay naganap sa isang kaharian, kapatid, kaharian na kung saan naroon ang mga malulupit na mga tao. At yaon na lamang ang huli kong nasaksihan. Ako'y kanya ring pinagaling noon, kapatid, ngunit nang ako'y makauwi sa aking tirahan, ako naman ay pinagmalupitan ng mga tao sapagkat ako raw ay sumasamba at naniniwala sa taong yaon. Hindi naman daw makatotohanan sapagkat noon na ako'y pinagaling ng amang Jesus sa langit. Ako ay umuwi upang sana ako'y nilipat ng aking tinitirahan sapagkat ako'y nakatira sa isang gilid ng kaharian na siyang pinagmamalupitan ng mga tao doon. At nang ako
ay napagaling. Ako'y umuwi ngunit ako na lamang ay binalian ng braso at ako pa noon ay binato sapagkat ayaw nila masisilayan ang mga taong naniniwala at nananampalataya sa Amang Hesus sa kalangitan. Ito'y kanilang kalaban at ako ay matanda na noon nang huli kong masaksihan at masilayan ang kaawa-awang mukha ng Amang Hesus sa langit. Siya pa noon ay duguan at kahit halos hindi na niya kayang madala at mapasan ng kahoy na yaon ay kanya na lamang ito kinaya sapagkat siya ay hinahampas ng matalim na bagay. At nang siya'y lumabas sa kaharian na yaon ay ako pa ang siyang nakita. Ngunit ako'y nagtataka kung bakit sa kabila ng kanyang kaligayan ay kanya pang nakuhang gawin ang matamis na ngiti na siyang tunay. Siya'y ngumiti sa akin. Ang aking kaarawan ay Enero 28, aking mga kapatid, at ang huli kong nasilayan ang Amang Hesus sa kalangitan. Ang akin na lamang nasabi sa aking sarili, Guro, ako na lamang ay dalhin sa iyong paroroonan. Yaon ang aking nasambit kapatid, kaya't siya'y tumingin sa aking kapatid, siya'y tumingin at ngumiti, at ang oras na yaon ay yaon na ang huli kong pagkakita sa kanya. Ako ang kasama ng Amang Hesus sa langit na ipinako sa krus. Ako yaon kapatid, at ako rin ang siyang nagturan. Wala akong naging kasalanan kapatid sapagkat ako'y pulubi at walang kakayahan at ako na lamang ay kanyang dinampot din at ang aking pinagtataka kung bakit ako rin ay ipinako sa krus. Kagaya sa ginawa nila sa ating Amang Hesus sa kalangitan, ako'y kanyang kasabay noon na ipinako sa krus at siyang nagturag ng mga salita. Ako'y namaya pa sa edad na 56 na taong gulang kapatid. Maraming salamat po mga kapatid, at mulit-mulit ay isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat.